Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng main castle kung saan makikitang iginapos ng mga Jin soldiers ang tatlong high-ranking officials ng Nujang Prefecture. Sinabi ni Shin Lang sa kanila na sila ay maswerte at hindi sila pinagpira-piraso ni Qiu Yao at binigyan niya sila ng isa pang chance. Kailangan niya ng isang captain na maglilid sa kanilang hukbo upang salubungin si Prefect Zhang. Sino raw ba ang willing, ngunit yumuko lang ang tatlo at hindi umimik. Lumapit si Shin Lang sa isa, hinawakan sa baba, inangat, at tinanong kung willing ba ito. Ngunit sumagot lang ang general na hindi si Shin Lang ang nakatalo sa kanila kundi si Qiu Yao, iyon daw ay isa lamang cheap win. Siya ay isang court general habang si Shin Lang ay isa lamang hamak na son-in-law ng Count of Xuanwo, ngunit hindi pa man natatapos ng general ang kanyang sasabihin ay nagpakawala na ng slash si Shin Lang rekta sa kanyang leeg. Ang isa naman ang tinanong ni Shin Lang, nakahanda raw ba itong i-attract si Prefect Zhang na dumaong dito sa Nochow. Ngunit hindi ito umimik, at sinapit ang parehong kapalaran na sinapit nung nauna. Tinanong niya ang pangatlo, yes I do, agad na tugon nito. Buksan mo ang bunganga mo, utos ni Shin Lang sabay labas ng pil, at nagtanong naman ang general kung ano ito, ngunit isinalpak na ito agad ni Shin Lang sa kanyang bibig nang walang pasabi. Sinabi ni Shin Lang na iyon ay highly toxic, kung hindi ito makaka-intake ng antidote, ito ay mamamatay. Kaya upang mabuhay, mas maiging i-behave daw nito ng maayos ang sarili niya. Yes sir, tugon naman ng general. Ano ang pangalan mo, tanong ni Shin Lang, at sumagot naman ito na siya ay si Fang Wanshan. At ilang sandali pa ay sinabi ni Shin Lang na gawin na nito ang ipinapagawa niya. Sa ilalim ng arrangements ni Shin Lang, niled ni General Fang Wanshan ang daan-daang mga warriors patungo sa wharf ng Nochow City upang salubungin si Prefect Zhang. Siyempre ang lahat ng mga warriors na nandito ay mga warriors ng Jin family, except sa suot nila ang mga armors ng Nujang Prefecture Army at bitbit din maging ang kanilang flag. Once na dumaong na sina Prefect Zhang, agad silang papalibutan ng mga hukbo ni Qiu Yao at Shin Lang. Sa loob ng castle ni Qiu Yao, ay napasabi si Shu Chen sa kanyang isip na si Zhang Jin ay ang kanyang enemy, ang kanyang fiancé, matagal niya na rong gustong patayin sa kanyang panaginip ang taong ito. Talaga raw bang minahal niya ito noon, natatakot daw siyang siya ay nasilaw lang sa kapangyarihan ni Zhang Jin at ng Zhang family. Sa mga nagdaang ilang buwan, nanilbihan si Shu Chen kay Qiu Yao para sa kapakanan ng paghihiganti. Siya ay naging isang burning torch. Ngunit sa wakas bigla na lang natapos ang lahat, ang pagdaan ng mga buwan ay tila napakabilis. Sinabi niya kay Zhang Jin na maaari naman daw nitong i-withdraw na lang ang marriage engagement, kaya bakit pinatay pa raw nito ang kanyang buong family? Bakit sambit naman ni Zhang Jin sa kanyang isip, bakit daw ba natalo na naman siya kay Shin Lang? Zhang Jin ubus boses na sigaw naman ni Shu Chen, tinatanong niya raw ito, bakit nito pinatay ang kanyang buong family? Lumingon si Zhang Jin, tumingin kay Shu Chen, yumoko, at humingi ng tawad. Ang bigat ng family nito ay napakagaan, at ang consequences sa pagpatay sa kanila ay napakaliit na siya namang naging dahilan upang matigilan si Shu Chen, napaiyak, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nagtanong siya kung nagsisisi na raw ba ito ngayon, ngunit sumagot lang si Zhang Jin na nagtagumpay itong itulak siya papunta sa impyerno. Ganun pa man Shu Chen, siya raw ay hindi nagsisisi sa kanyang ginawa. Nang biglang dumating si Shin Lang, at nagtanong kung minahal ba ni Zhang Jin si Shu Chen. Sumagot si Zhang Jin na ano naman ang karapatan ng mga taong tulad nila na magsalita patungkol sa pag-ibig, wala silang kapangyarihang gawin kung ano ang nais nila, Shin Lang gawin daw nito kung ano ang gusto niya. Nag-flashback sa isip ni Zhang Jin ang mga matatamis na alaala nila ni Shu Chen, at nagsabing ngunit talagang gusto niya raw si Shu Chen, ito ay ang kanyang paboritong babae. Si Shu Chen din daw ay buong pusong sumusubok na maging kanyang mabuting may bahay, sumusubok na maging mabuting daughter-in-law, at gusto niya ring maging isang mabuting asawa nito. Sadyang pareho silang walang choice. Maririnig ang busina ng barko na siyang naging dahilan upang bumangon si Qiu Yao,
Zhang Jin, nandito na ang ama mo, sambit ni Xinlang, na siya namang ikinagulantang ni Zhang Jin. Sa wharf naman, ay makikita ang panginginig ng buong katawan ni Fang Wanshan habang pinagmamasdan ang papalapit na mga barkong nililed ni Prefect Zhang. Napasabi si Shin Shisan sa kanyang isip na kung hindi sila nagkakamali, ito na ang fleet na nililed ni Zhang Chong. Oras na para umarte, sambit niya sa tenga ni Fang Wanshan. My lord, sigaw ni Fang Wanshan, na take over na namin ang Notchao City para sayo. Congratulations Prefect sa pag-capture nito sa Notchao City at pag-establish ng Immortal Achievement. Congratulations my lord, soon ito raw ay magiging isa ng Marquis at Prime Minister, at inutusan niya ang mga warriors na iwagayway ang watawat. Welcome Prefect Zhang, sigaw naman ng mga warriors habang iwinawagayway ang watawat. Ang presence nito ay isang great honor, na-recover nito ang Notchao City, ito ay isang great contribution. Soon ito na ay magiging Marquis at isang court official, long live the king. Napasabi naman si Jin Hui sa kanyang isip na paglapag ng hukbo ni Zhang Chong, agad silang magra-rush. Wishful thinking, dagdag niya pa. Sa isang barko naman, ay makikita ang presensya ni Qiu Hao at Chunhua. Hindi makapaniwala si Qiu Hao sa kanyang narinig, talaga raw bang nagtagumpay si Zhang Jin na i-takeover ang Notchao City? Paanong nangyaring natalo ang female devil na si Qiu Yao? Paanong ito ay namatay? Ano raw ba ang nangyari dito? Tinanong niya si Chunhua kung ano ang susunod na plano nito, maaasahan niya pa rin daw ba ang mga pangako nito? Hindi umimik si Chunhua, at sumigaw si Qiu Hao na maghandang dumaong. Ngunit may napagtanto siya, ngayong na-takeover na ni Zhang Jin ang Notchao, ang posisyon nila ay na-reverse. Kailangan niyang mag-perform ng maayos, upang magkaroon siya ng matinding yaman sa hinaharap. Pakiusap, mag-ingat ka Miss Zhang, sambit niya, ngunit may biglang napansin si Chunhua. Mayroong trap, ito ay isang trap, sigaw niya, na siya namang ipinagtaka ni Qiu Hao. Idinagdag ni Chunhua na kung talagang nagtagumpay si Zhang Jin sa pag-takeover sa Notchao City, bakit naman daw hindi nito personal na sasalubungin ang kanilang ama? Wala silang napagkasundoan na iwagayway ng ganito ang watawat sa pier, sa tingin niya sila ay natalo, Retreat, bilis retreat, sigaw niya, at sinigundahan naman ito ni Qiu Hao. Brother, sambit ni Chunhua sa kanyang isip, sana ayos lang daw ito. Napaupo siya, sumigaw, Xinlang, wag daw nitong patayin ang kanyang kapatid, Xinlang, pakiusap, spare nito ang buhay ng kanyang kapatid. Paulit-ulit itong isinigaw ni Chunhua, at nagsisisigaw rin si Zhang Jin sa castle. Father, pakiusap, bilisan daw nitong mag-retreat, mayroong mga traps, ito ay isang trap. Father, pakiusap, bilisan nitong mag-retreat, ang lahat ng ito ay dahil sa kapabayaan ng isang unfilial son na tulad niya, in-underestimate niya ang kalaban, na siyang nag-lead sa kanila sa disaster na ito. Paulit-ulit itong isinigaw ni Zhang Jin hanggang sa hindi niya namalayang lumagpas na siya sa fence, nahulog, basag ang mukha. Ha! Sambit naman ni Xinlang sabay hugot ng kung ano sa kanyang damit, sumilip sa scope, niwala raw doon si Zhang Chong, ang nasa deck ay si Qiu Hao at Chunhua lang. Hi Zhang Jin, ang kamatayan nito ay walang saysay. Ngunit perhaps para sa kanya ang ganitong uri ng kamatayan ay ang siyang best outcome, mas maigi kaysa sa magamit niya pa ito at papatayin din sa huli. Base sa ikanikilos ni Chunhua, mukhang na-seen through na nito na mayroong trap sa daungan. Agad namang nagdash si Shu Chen, tumingin sa ibaba, he's dead, he's well dead, sambit niya sa kanyang isip. Ang feud sa pagitan nila at ng Zhang family, sa wakas nakamtan na nila ang paghihiganti. Zhang Jin gustong-gusto niya itong patayin, gusto niyang siya mismo ang pumatay dito, ngunit kahit na siya pa ang pumatay kay Zhang Jin ay wala rin naman dong magbabago, ganun pa man, ituturing niya itong matagumpay na paghihiganti. Lumingon siya kay Xinlang, napatanong sa kanyang sarili kung nagkamali ba siya, nagliwanag si Xinlang, binuksan ang kanyang mga braso, nagsabing Shu Chen, tama lang ang nangyari, para kay Zhang Jin, ito ay ang best na ending. Kaya lumapit ito sa kanya at paiinitin niya ang puso nito, come on Shu Chen, yakapin siya nito. Lumapit si Shu Chen, dinaanan si Xinlang, niyakap si Qiu Yao, paulit-ulit na nagpasalamat, at natigilan si Xinlang.
Paiyak na sinabi ni Shu Chen na originally siya ay nababalot sa kadiliman, tila ipinanganak lang upang maghiganti, ngunit si Qiu Yao ang nagsilbing liwanag na nagdaspel sa lahat ng yon. Niligtas siya nito, hinuli nito si Zhang Jin, maraming salamat. Si Qiu Yao ang nagsilbing liwanag na tumanglaw sa buhay ni Shu Chen, lumipol sa kanyang kalaban, at bumasag sa kadiliman na bumabalot sa kanyang puso. Patay na si Zhang Jin, ngunit si Zhang Chong ay hindi. Ganun pa man, ayaw nang magpatuloy pa ni Shu Chen sa kanyang paghihiganti. Ang kamatayan ng kanyang ama at ang buong extinction ng Shu family ay dahil din sa kanilang sariling kasakiman. Hindi na ako magsisik ng revenge, hindi na uli ako magsisik ng revenge, sambit ni Shu Chen, at napasabi naman si Xin Lang sa kanyang isip na ang lahat ng mga barko ay nag-retreat na, Zhang Chong ito raw ay napaka-amazing. Samantala, sa Tianfeng Island, ang pangalawa sa pinakamalaking island sa buong Leizhou Peninsula, sa loob ng isang castle, ay napasabi si Prefect Zhang sa kanyang isip na 12 oras na ang lumipas, ngunit wala pa ring balitang dumarating. Hindi tiyak na ang darating lang ay masamang balita, nanginginig niyang iniangat ang chess piece upang magbato ng move, ngunit nabitawan niya ito. Napasabi siyang kapag ka ang pakay mo ay ang tuktok mapupunta ka sa gitna, at kapag ka binalak mo ang gitna ay mapupunta ka sa baba. Sa castle naman ni Qiu Tianwei, ay paulit-ulit na sinasambit ni Xin Lang na si Zhang Chong ay awesome, how incredible, alas sabay hampas sa mesa. Nagtaka naman dito si Jin Hui, nagkaroon na raw sila ng great victory, ngunit bakit daw ba tila nang hihinayang pa rin si Young Master Xin? Anyway, sigaw ni Xin Lang, hayaan siya nitong yakapin ang tagumpay na ito. Mula doon ay bumaba si Xin Lang at si Anjay Tian, napa-contemplate si Xin Lang. Si Qiu Tianwei ay nag-mobilize ng daan-daang libong mga tao at gumugol ng mahigit sa 10 taon upang maitayo ang castle na ito, ngunit ngayon, ito na ay napunta sa kanilang mga kamay, kailangan nilang i-develop ang stronghold na ito. Pagkatapos na ma-takeover ni Xin Lang ang Nuzhou City, agad niyang ini-handover kay Jin Xiying ang city's defense at ibinigay niya naman kay Huang Tong ang lahat ng mga commercial affairs. Para sa kanya, ang pag-handle sa politics, economy, at mga military affairs ay pain in the ass. Although si Huang Tong ay isa lamang stranger sa lugar na ito, ngunit para sa kanya, ang Nuzhou City ay isang city of commerce, kaya ang mga professional na bagay ay dapat na ipaubaya sa mga professionals. Sinabi ni Anjay Tian na ayon kay Huang Tong, marami rong dumating na mga congratulatory gifts mula sa Nuzhou Town at gumawa ito ng mga listahan para sa mga presents. Okay, tugon naman ni Xin Lang, tingnan nila ang mga ito. Good, sambit naman ni Huang Tong sa kanyang isip, sa wakas mayroon na raw siyang chance na makatch si Xin Lang, sa wakas siya ay aangat na. Ang mga treasures na ibinigay ng mga merchants na nasa warehouse ay halos nag-cover na sa buong Nuzhou City. Ang mga merchants na ito ay nag-surrender kay Xin Lang, na nangangahulugang ngayon ang Heaven Dao Society na ang may control sa karamihan sa mga shipping trade na nasa silangan ng U-State. Sa wakas, ang kanilang Heavenly Dao Society ay makakakompete na uli sa Yin Yuan Bank. Dumating na si Xin Lang kasama si Anjay Tian, Huang Fang, at iba pang mga guards. Binati ni Huang Tong si Xin Lang, nag-abot ng isang libro, narito raw ang mga meeting minutes mula sa mga local business leaders pati na ang kanilang mga regalo, pakiusap, tingnan daw ito ni Xin Lang. Si Huang Tong ay napaka-polite, sambit ni Xin Lang, at sumagot naman si Huang Tong na hindi, since temporarily siya ang humahawak sa mga commercial affairs ng Nuzhou City, natural lang daw na magbigay galang siya sa owner ng Nuzhou City. Tiningnan ni Xin Lang ang nilalaman ng libro, at napasabi sa kanyang isip na ang mga ito ay mahahalaga, ngunit ang lahat ng mga agreements na ito ay hindi pa maituturing na effective. Nakuha na nila ang Nuzheng, ngunit ang sunod nito ay ang military at political struggle. Kapag ka nag-issue na ng edict ang emperor na ang Nuzhou City at ang Leizhou Island ay ipagkakaloob sa Jin family, doon pa lang daw tuluyang masisettle ang lahat. Hinablot niya ang pulang papel at sinabi kay Huang Tong na kung walang hindi inaasahang pangyayari ang mangyari, pupunta rito si Zhang Chong upang makipag-negotiate sa susunod na 2 araw. Sa sandaling iyon, kailangan nilang magkaroon ng masinsinang pag-uusap. Ngunit sa ngayon, titingnan niya na lang daw muna ang mga nasa gift list.
Wala raw siyang paki sa mga mahahalagang kasunduan, ngunit tatandaan niya raw ang mga mahahalagang regalo ng mga businessman na ito para sa kanya sa darating na full moon. Sinabi ni Huang Tong na alam ng lahat ng mga businessman na ito kung gaano ka makapangyarihan si Master Shin, kaya hindi raw magtatangka ang mga ito na magtago ng kung ano. Kung ang mga regalo ay hindi pa sapat, susundin nila ang lahat ng rules, at idinagdag ni Huang Tong sa kanyang isip na sa dami ng mga regalong ito, napakaswerte daw ni Mr. Shin. Ngunit biglang ibinalik ni Shin Lang ang listahan na siyang ipinagtaka ni Huang Tong. Anong problema, Master Shin? Hindi raw ba ito satisfied sa mga betrothal gifts? Ngunit tumalikod lang si Shin Lang na bakit walang kahit na isang nagbigay ng magandang babae, mukha raw ba siyang isang self-centered na tao? Napapigil ng ngiti si Huang Fang, napaubo si Huang Tong, at nagsabing probably iyon daw ay dahil kay Miss Qiu Yao. O ay sisambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, iniisip ng mga yon na tinitame niya ang vengeful demon na yon, ayaw nilang magbigay ng babae, dahil natatakot sila na magselos at magalit sa kanila ang female demon na yon. Umupo siya, nagbuntong hininga, o pina-flatter daw siya ng mga yon, ngunit ang witch na yon, paano niya naman daw yon madidil? Nagulat naman si Huang Tong nang marinig ito, hindi raw ba't nagdadalang tao na si Miss Qiu Yao, kaya ano raw ba ang pinagsasasabi nito? Ngunit nagbigay lang ng halimbawa si Shin Lang, nagtanong kung nakapunta na ba sa brothel si Huang Tong. Sambit naman ni Huang Tong sa kanyang isip, narito ang kanyang kapatid na babae. Talaga raw bang ganito ang gustong topic nito? Well, sambit naman ni Shin Lang, ang sitwasyon nila ni Qiu Yao, iyon daw ay katulad lang ng pagpunta sa brothel. So ang ibig mong sabihin, tugon naman ni Huang Tong, ang ibig nitong sabihin tila si Qiu Yao ay isang prostitute at si Mr. Shin ang benefactor. Ngunit sumagot si Shin Lang na hindi. Ang sitwasyon ay baligtad na siya namang naging dahilan upang matigilan si Huang Tong. Idinagdag ni Shin Lang na ngunit dapat siyang maging proud na siya ay naging prostitute ng isang invincible general na tulad ni Qiu Yao, hindi raw ba? Well, tugon naman ni Huang Tong, marami pa siyang mahalagang bagay na kailangang gawin, kaya magpapalam na raw muna siya. Okay, sige, tugon naman ni Shin Lang. Tumalikod si Huang Tong, lumingon. Impolite daw na bigla-bigla na lang siyang magpaalam ng ganitong, ngunit kapag ka nagpatuloy pa si Master Shin sa mga ganitong nakakahiyang topic, baka pagsisihan niya lang daw ang magiging kahahantungan. Tumingin siya kay Huang Fang sabay buntong hininga, unfortunately ang younger sister niya na ito ay napakapangit, dahil kung hindi madali lang daw sana nitong matay-take down si young Master Shin. Ito ay isang scumbag, ang beauty scheme ay madali lang magtatagumpay laban sa taong ito. Alas, sambit niya sabay buntong hininga, at naiinis namang sinabi ni Huang Fang na kung pangit ang tingin nito sa kanya, ang mga magulang daw nila ang tanungin nito patungkol dito. Ilang sandali pa ay tinawag ni Shin Lang si Anjay Tian, tulungan daw siya nitong mag-paint sa wall, kumuha ito ng brush at pintura, na siya namang ipinagtaka ni Anjay Tian. Ang sandali pa ay lumipat ang eksena sa isang study room kung saan makikitang pinipinturahan ng puti ni Physician Anjay Tian ang wall. Not bad, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, ang wall daw na ito ay napakalaki, makakapagsimula na raw siya ngayon sa pagsulat sa mga pangalan ng kanyang mga kalaban. Probably sa susunod na araw, si Zhang Chong ay pupunta rito upang makipag-negotiate at ang struggle sa pagitan ng Jin family at ni Prefect Zhang Chong ay matatapos na. Ang negotiation ay ang siyang magka-clarify sa kung sino ang mananalo, at ang susunod ay ang political game laban sa Monarch. Hindi niya alam kung gaano karaming mga tao ang mamamatay, ngayong naisip niya raw ito, marami-rami na raw pala sa kanyang mga kalaban ang namatay na. Mr. Shin, sambit ni Anjay Tian, natapos niya na rong pinturahan ang wall, okay, tugon naman ni Shin Lang. Pinagmasdan ito ni Shin Lang, napatanong sa kanyang isip kung kaninong pangalan ang unang isusulat niya, ang Emperor daw ba, ang Crown Prince, ang Third Prince, ang Fourth Prince, hindi niya raw maaaring isulat ang mga ito rito. Kaya ang isinulat na lang ni Shin Lang ay ang Marquis of Genyuan ng Zhou family, at ang Count of Wuan ng Zhou family. Ang dalawang families na ito raw ay ang susunod na target ng kanyang revenge. Ang Zhou family ay nakatanggap ng favor mula sa Jin family, ngunit 20 years ago, tinredor nila si Count Jinyu,
ibinaon sa utang, at kailan lang ni-withdraw ang marriage engagement. Ang Su family naman, napakarami ng ginawa ng mga ito sa Jin family, nakipagtulungan pa sa Tang family damit. Ngunit saan daw ba dito ang uunahin niya? Ang Zhou family ba o ang Su family nang biglang dumating si Jin Hui, young master si Qiu Yao daw ay aalis na siya namang ikinabigla ni Xin Lang. Sa streets ng Nachao, ay nagsitakbuhan ang mga tao nang makita nilang dumaan si Qiu Yao. Sa wakas sambit naman ni Qiu Yao sa kanyang isip, sa wakas aalis na siya rito, sa wakas makakapag-umpisa na siyang hanapin ang taong yon, ang may-ari ng boses na yon. Nung 8 taong gulang pa lang si Qiu Yao, ito ay nagpalutang-lutang sa karagatan ng walang alaala patungkol sa kanyang pinagmulan. Ang tanging alaala lang na mayroon siya, ay ang boses ng isang lalaki na nag-e-echo sa kanyang utak. Although ito ay isa lamang elusive voice, ang may-ari ng boses na ito ay ang siyang itinuturing ni Qiu Yao na pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Sa pier, ay napasabi si Qiu Yao sa kanyang isip na mas maiging maghanap siya ng mga bagong lupain sa mga susunod na 8 buwan, at titigil pansamantala sa isang lugar upang mag-give birth sa kanyang magiging anak. Pagkatapos nun, magpapatuloy uli siya sa pag-explore sa mundo. Binigyan niya ng order ang kanyang mga tauhan na sumakay sa barko, nang biglang maririnig ang isang boses na sumisigaw na teka lang. Ito pala ay si Xin Lang, kailangan mo ba talagang magmadali ng ganito sambit niya, lumingon si Qiu Yao, hindi umimik. Napatanong si Shu Chen sa kanyang isip kung binabalak bang gamitin ni Xin Lang ang emotional card upang manatili si Qiu Yao. Napakababaw ng tingin nito kay Qiu Yao. Hindi raw nito babaguhin ang kanyang plano para lang kay Xin Lang. Sumigaw si Xin Lang na what if dumating si Zhang Chong at makipaglaban sa kanya, nakakaramdam siya ng uneasiness kapag wala si Qiu Yao, pakiusap sumama ito sa kanya patungo sa Tianfeng Island, wasakin nila si Qiu Hao. Ha, sambit naman ni Shu Chen sa kanyang isip, ito ay napaka-direct ni hindi man lang daw nito ginamit ang emotional card. Napasabi si Qiu Yao sa kanyang isip na pinatay niya ang hukbo ni Zhang Jin upang pagbuntunan ng galit at upang ipaghiganti si Shu Chen, ano naman daw ang pake niya kay Xin Lang, mayroon silang magandang relationship ni Qiu Hao, at lalaki ang gusto ng taong yon. Hindi niya ito kinasusuklaman, kaya bakit niya naman daw tutulungan si Xin Lang na i-deal ito? Sinabi niya kay Xin Lang na kung may gusto itong sabihin na nito agad, wag nitong sayangin ang kanyang oras. Sumagot si Xin Lang na kung ganun bago ito umalis, mag-aliw daw muna sila kahit na isang round lang. Makikita ang reaksyon ng mga tao, sinakal ni Qiu Yao si Xin Lang, inangat, ngunit syempre ang lahat ng iyon ay imagination lang ni Xin Lang, hindi raw siya magtatangkang magbitaw ng mga ganoong bagay sa harap ng female demon. Sambit niya sabay labas ng 2 libro, mukhang talagang ito raw ay aalis na, kahit na kinasusuklaman siya nito, ngunit wag daw nitong i-abuse ang kanyang sarili, magpatuloy ito sa pagbabasa ng mga magagandang mga libro. Iniabot niya ang mga libro, Battle Through Heaven sambit ni Qiu Yao, tungkol saan daw ba ito? Sumagot si Xin Lang na ito ay kwento ng isang genius na na-divorce sa kanyang fiancé, at nag-rise laban sa kalangitan sa loob lang ng ilang segundo. Ang hangin ay nag-extinguish sa fiancé, at ito ay natulog kasama ang kanyang master. Well, not bad, ito ay interesting tugon naman ni Qiu Yao. Well, Qiu Yao sambit ni Xin Lang sa kanyang isip, ang mga librong ito raw ay hindi pa kumpleto. Ang paglalakbay ng unggoy patungo sa kanluran ay mayroon pang natitirang 10,000 mga characters na kailangang isulat, habang ang Battle Through Heavens naman ay ilang libong characters lang ang isinulat niya. Pagdating ng araw malalaman nito na ang critical moment ay hindi pa naisusulat, tiyak na ito ay mabibitin ng husto, hindi mapapakali, hihihi, kapag na-imagine niya raw ito, siya ay natutuwa ng husto. Ngunit ang female demon na ito ay decisive na aalis, tila gusto daw nitong ilayo ang kanyang sarili sa pag-ibig. Still gusto niya pa rin daw itong bigyan ng memento, nang hindi siya mawala sa isip nito. Shu Chen, sumama ka sakin sambit ni Qiu Yao, magsasalita na sana si Shu Chen ngunit bigla siyang napakontemplate, si Qiu Yao ay ang kanyang idol at savior ngunit, talaga raw bang gusto niyang sumunod dito? Tumingin siya kay Xin Lang,
Idinagdag sa kanyang isip na ang mga babaeng nakapalibot kay Qiu Yao ay tila mga oyster sa isang warship, ang mga ito ay walang mga free will. Si Qiu Yao ay napakaliwanag ngunit si Xin Lang, ang taong ito ay mas genuine. Sinabi niya kay Xin Lang na gusto ni Qiu Yao na isama siya ngunit Xin Lang, gusto raw ba nitong manatili siya? Well, tugon naman ni Xin Lang, kung gusto nitong manatili ayos lang. Sinabi ni Shu Chen na kung ganun mananatili siya upang maging concubine ni Xin Lang na siya namang ipinagtaka ng ating bida. Concubine, paano iyon magiging posible? Ayaw niya itong gawan ng mali. Shu Chen, ang tinatawag daw na marriage sa pagitan ng isang lalaki at babae ay isa lamang vulgar constraint. Sila ay hindi mga ordinaryong tao, kaya wag itong mag-focus sa mga complicated formalities. Sambit ni Shu Chen, so ang ibig nitong sabihin natatakot itong hindi siya tatanggapin bilang concubine ni Mulan kaya gusto nitong manatili siya sa labas at gawin lang mistress, hindi raw ba? Pagsambit naman ni Xin Lang at idinagdag sa kanyang isip na oo, maaari din daw iyong maipaliwanag sa ganoong paraan ngunit ang pagkakasabi nito, nagtutunog daw na siya ay isang scumbag. Chen sambit naman ni Qiu Yao, magbigay lang ito ng salita, papatayin niya raw ang taong ito. Napapigil naman ng tawa si Shu Chen, alam niya raw na si Xin Lang ay isang scumbag, hindi ito ang unang pagkakataon na nadiskubre niya ang patungkol sa bagay na ito. Nagtanong si Qiu Yao kung talaga bang hindi ito sasama sa kanya, at sumagot naman si Shu Chen na niligtas nito ang kanyang kaluluwa, binigyan ng bagong buhay, kaya upang mabayaran niya si Qiu Yao, gusto niyang i-savor ang buhay na ito. Ang Shu family ay nawasak na, kaya nakapag-decide siya na umuwi at i-rebuild ang Shu Family Chamber of Commerce at i-restore ang kanilang family business. Ang kanyang Shu family ay hindi pa naman tuluyang namatay, buhay pa ang kanyang grandmother at isang younger brother, kailangan niyang protektahan ang mga yon. Kasambit naman ni Xin Lang sa kanyang isip, nowadays, tila ayaw na raw ni Shu Chen na ma-attach sa iba o kaya naman maging kanyang concubine. Gusto nitong maging isang independent strong woman, even though ayaw nitong sumama kay Qiu Yao, tinitingala niya pa rin ito. Biglang niyakap ni Qiu Yao si Shu Chen, take care, sambit niya, na siyang naging dahilan upang maging emotional si Shu Chen. Ilang sandali pa ay umakyat na sa barko si Qiu Yao, at tuluyan nang umalis. Sa Tianfeng Island naman, ay makikitang lumuluhod si Chunhua. Father, natalo sila sa Nuzhou City, paiyak na sambit niya, malamang ang kanyang eldest brother ay, humagulgol si Chunhua sabay yakap sa kanyang ama, naiintindihan ko, sambit naman ni Prefect Zhang. Sumumpa si Chunhua na maghihiganti at dudurugin ng pinong-pino si Xin Lang, ngunit sinabi ni Prefect Zhang na wag na nitong isipin ang patungkol sa paghihiganti. Sa politics ang mayroon ay katunggali, hindi kaaway. Pupunta siya sa Nuzhou City bukas upang makipag-usap kay Xin Lang, saka siya gagawa ng conclusion. Sa Nuzhou City sa kalaliman ng gabi, ay makikitang mayroong paparating na mga barko. Nagising ang mga nasa pier, napatanong ang isa kung ito ba ay kalaban, napatanong ang isa na hindi raw ba kaya na ito ay si Zhang Chong, ngunit sumagot ang isa na iyon ay imposible. Teka lang, nagbago ang tunog ng bell, sambit ng isa. Ito raw ay hindi na harsh at sharp, ito raw ay hindi kalaban. Lumalabas na ang paparating pala ay ang hukbo ni Count Jinzhou. My lord, sambit ng isang sundalo, ang flag daw ay nagmamatch. Walang ambush, ang lahat daw ng mga nasa daungan ay mga sariling tao nila. Alright, sambit naman ni Count Jinzhou sabay buntong hininga, hanggat ayos lang daw si Xin Lang. Idinagdag ni Count Jinzhou sa kanyang isip na kung ganun, mukhang nagtagumpay si Xin Lang na i-takeover ang Nuzhou City at kapansin-pansin naman ang reaksyon ni Count Tanglun sa likod. Hindi siya makapaniwalang talagang na-takeover ni Xin Lang ang Nuzhou City, napamura. My God, ito raw ay ang core ng buong East Sea Trade, ito ay ang lugar kung saan dumadaloy ang mga gold coins. Ngayon ito ay pag-aari na ng Count of Xuanwu, ang Jin family ay mag-e-expand na ng ilang beses. Ang feat na ito ay katumbas ng achievement ng dating Count Jinzhou. Ilang sandali pa ay makikitang tumakbo palapit si Count Jinzhou, nagbigay galang si Anjay Tian, father-in-law, sambit ni Xin Lang, nang bigla siyang niyakap ng mahigpit ni Count Jinzhou. Nabigla rito si Xin Lang,
ang kanyang father-in-law raw ay napaka-enthusiastic, ito raw ay ibang-iba sa karakter nito. My son, you work hard, sambit ni Count Jinjo. Hindi iyon ay hindi ganoon kahirap, tugon ni Shin Lang at idinagdag sa kanyang isip na wala silang ginawa, nanood lang sila kung paano ini-slaughter ng babaeng demon ang mga kalaban, iyon daw ay hindi ganoon kahirap. Hey Shin Lang, sambit naman ni Count Tanglun, mayroon daw siyang mga anak na babae, mayroon daw siyang iilan na mga anak na babae. O sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, sa despair naging mas cute pa raw si Count Tanglun. Marquis of Jinhai, sambit niya, hindi raw ba't kinasusuklaman nito ang Jin family, well tugon naman ni Count Tanglun, kailangan niya rong magpanggap upang mabuhay. Nice, sambit naman ni Shin Lang sabay tapik sa mga balikat ni Count Tanglun, gusto niya raw ang mindset nito, ito raw ay great. Nagulat naman si Count Tanglun dito. Mukhang mayroon dong laman ang sinabi ni Shin Lang, Mr. Shin, sambit niya, maaari daw bang maging mas malinaw ito? Count Tanglun, tugon naman ni Shin Lang, umuwi raw ito at linisin ang kanyang family, i-dismiss ang mga dapat na i-dismiss, alisin ang mga defects, at iwan ang mga binhi. Hindi makapaniwala si Count Tanglun sa kanyang narinig, bakit kailangang maging ganito, paulit-ulit na sambit niya. Ngunit sumagot lang si Shin Lang na bumalik ito. Napaiyak si Count Tanglun at napasabi sa kanyang isip na natalo siya sa Jinshan Island, naubos ang kanyang mga private army, at mukhang mayroong mas malala pang paparating. Sinabi ni Shin Lang na since ni-let go nito ang kanyang hatred para sa kanilang family, pinapayuhan niya raw ito na magpaka-low profile, at mag-take ng initiative upang mailigtas ang buhay ng kanyang family. Natigilan si Count Tanglun, tumawa, ang mundong ito ay talaga rong napaka-interesting, mukhang ang papatay sa kanya ay hindi ang kanyang kalaban. Nagpasalamat siya kay Shin Lang, kung sa pagkakataong ito ay hindi mamamatay ang Tang family, sa muli ay lubos silang magpapasalamat sa kabaitang ibinahagi nito. Nag-utos ng tauhan si Count Jinjo, ihanda ang isang barko, ihatid pa uwi ang Count of Jinhai na siya namang sinang-ayunan ng mga ito. Makalipas ang ilang sandali, ay naglayag na ang barko lulan ang Count of Jinhai. Napasabi si Count Jinjo sa kanyang isip na ang pagkakataong ito, maaaring ito na ang huling sandali na makikita niya si Count Tanglun, ang Jin family ay muntik nang mahulog sa impyerno. Napasabi naman si Shin Lang sa kanyang isip na ang pag-iwan ng binhi ay hindi bilang kanyang simpatsya para sa Tang family, sa halip ito ay isang pako na binabalak niyang itanim, upang magamit niya sa hinaharap kung sakali. Ilang sandali pa ay pumunta sila sa hall ng castle ni Qiu Tianwei. Napatingala si Count Jinjo, kailanman ay hindi raw pumasok sa kanyang isip na darating ang araw na ito ay magiging pag-aari ng Jin family. Sa ngayon ang dating nito sa kanya ay unreal, ito raw ay tila isang panaginip. Sinabi niya kay Shin Lang na nung in-expound nito sa kanya ang 4-step chess move nung araw na yon, siya ay na-amaze, ngunit ang nasa isip niya ay ito ay napakahirap at ang odds ng success ay napaka-slim. Ngunit ang kanyang Jin family ay nasa bingit na ng bangin, kahit na mayroon lang 1% tsansa, ibibigay pa rin nila ang lahat. Hindi niya raw ini-expect na ang great event na ito ay magkakatotoo. Awesome, ito raw ay napaka-awesome. Sumagot si Shin Lang na iyon ay dahil sa nagtiwala sa kanya ang kanyang father-in-law, iyon ang dahilan kung bakit nagawa niya ang lahat ng ito. Shin Lang, tugon naman ni Count Jinjo, talagang ito raw ay ang genius ng kanilang family. Tumaas naman ang ilong ni Shin Lang nang marinig ito, father-in-law, gusto niya raw ang sinasabi nito. Magsalita pa raw ito, gusto niya pang makarinig. Ha, sambit naman ni Count Jinjo sa kanyang isip, marami pa raw siyang gustong sabihin, ngunit wala na siya sa mood na sabihin ito ngayon. Oops, sambit naman ni Shin Lang, it's a pity, what a pity, muntik na raw silang mag-succeed. Nakapture na raw nila ang Nutchow City at Leizhou Island, ngunit mayroon pa rong 12 ng mga malalaki at maliliit na isla sa kabuuan ng Leizhou Island. Ang pangalawa sa pinakamalaking isla ay ang Tianfeng Island, at ito ay nakapture ni Zhang Chong. Habang ang natitirang archipelago naman, ito ay nakuha ni Qiu Hao. Ginamit ni Zhang Chong ang second-line troop ng Nujiang Prefecture upang i-occupy ang Tianfeng Island, at hinimok si Qiu Hao na i-capture ang mga island na nasa labas ng Nutchow City.
Sa ganoong paraan, kahit na mabigo itong makapture ang Nuchao City, mayroon pa rin siyang way out at ang Zhang family ay hindi mawawasak. Sinasabing kapag ka ang pakay mo ay ang pinaka, ang makukuha mo ay ang pangalawa. Ina-arrange palagi ni Zhang Chong ang kanyang mga scapegoats, bago siya mag-take ng action. Isipin ang defeat bago ang victory, si Prefect Zhang Chong ay napaka-powerful, ito raw ay napaka-powerful. Kapag ka ang great work nito ay nalalapit na sa completion, nang walang anumang pride o conceit, ito ay agad na nagsasagawa ng mga immediate remedial measures, upang ma-prevent ang mga malalang bagay na posibleng mangyari. Zhang Chong ito raw ay napakahusay, bawat move na isinasagawa nito ay nababawasan siya ng kalahating chess piece. Idinagdag ni Xin Lang na ang buong 10,000 square kilometers, sa araw na ito, ang nakapture lang nila ay ang pinakamalaking Leizhou Island which is ang kalahati ng kabuuan, habang ang kalahati ay na kay Zhang Chong at Qiu Hao. Nabigo sila na ma-achieve ang kanilang goal, hindi sila nagkamali, sadyang napakalakas lang talaga ng kanilang kalaban. Si Zhang Chong ay napakahirap na edil sambit naman ni Count Jinzhou sa kanyang isip, kung hindi lang dahil sa nagkaroon sila ng waves, probably, at idinagdag naman ni Xin Lang na ngayon ang strategy sa pag-separate sa dagat at maging king ay nasa 70% completion na at ang huling hakbang na lang ang natitira. Pagkatapos ng shiver na ito, ang kanilang family ay mabubuhay na sa kapayapaan at contentment sa loob ng mahabang panahon at muling aangat ang peerage ng kanyang father-in-law. Kasambit naman ni Count Jinzhou sa kanyang isip, hindi raw ba kaya na ito rin ay magbubukas ng yellow cavity, at idinagdag ni Xin Lang na ang susunod, ito ay nakadepende sa choice ng monarch, whether ito ay isang Mount Tai na mag-pay press down sa tuktok o isang gentle breeze at clouds, ito rin ay isang game laban sa king. Sinabi ni Count Jinzhou na umaasa siyang iyon na ang huli. Although halos walang namatay sa kanilang mga tao sa battle na ito, ang strategic resources na nagamit nila ay napakalaki. Sa susunod ay kailangan nila ng period of recuperation, at least kailangan nilang palakasin pa ang kanilang mga sundalo. Idinagdag ni Xin Lang na iyon ay kailangan ng cooperation ni Prefect Zhang, mayroon siyang mataas na expectation sa taong yon, at umaasa na ang magiging cooperation nila ay magiging flawless. Ito ay pupunta upang makipag-negotiate bukas, nilo-look forward niya ito, ngunit wala ng unexpected ngayon. Sa sumunod na umaga, ay makikita ang pagdating ni Chunhua. Mapapansin ang gasgas sa kanyang noo, at nagtanong kung nasaan ang kanyang kapatid. Napasabi naman si Xin Lang sa kanyang isip na ang mga babae ay ganito, kahit gaano pa man sila katalino, ayaw nilang magpatalo. May inilabas na kabaong ang mga sundalo, binuksan, at napahagulgol si Chunhua. Bro big bro, paiyak na sigaw niya, kahapon sambit ni Xin Lang, nung papalapit sa Nuchao City si Chunhua at Qiu Hao. Inakala ni Zhang Jin na nasa barko ang kanilang ama kaya tarantang Karanta itong nagbigay ng warning mula sa White Castle. Ngunit hindi nila ito marinig, kaya lumapit ng husto sa fence si Zhang Jin hanggang sa hindi nito na malayang nahulog na siya. Patawad-patawad sambit ni Chunhua, may condolences saad ni Xin Lang sabay hawak sa mga balikat ni Chunhua, ngunit itinulak lang siya nito papalayo. Ito raw ay inimbita ng kanyang ama sa isang conference sa High Seas. Dalawa lang sila doon, ngunit kung gusto nito, maaari daw itong magdala ng kanyang sariling bodyguards. Sinabi ni Xin Lang na hindi niya na kailangan ng bodyguards, ang kahoy ay naging bangka na, kahit napatayin pa siya ng ama nito, hindi na mababago ang kasalukuyang sitwasyon. Ganun pa man maaari ring sabihing nasa parehong bangka sila ng ama nito, kaya wala itong gagawin sa kanya. Though pakiramdam ni Xin Lang na hindi na necessary na magdala pa ng bodyguards, ang Heaven Daw Society at si Jin Xiying ay nagpadala pa rin ng 1,000 mga warriors at 5 mga warships upang samahan si Xin Lang sa karagatan. Although pakiramdam ni Xin Lang na magmumukhang sigurista ang Jin family sa actions na ito ngunit wala ng iba pang paraan, si Jinzhou ay isang napaka-conservative na tao. Makalipas ang ilang sandali, ay lumipat na si Xin Lang sa barkong sinasakyan ni Prefect Zhang. Pumasok siya, nagkatinginan sila, at nagbigay galang si Xin Lang. Sinabi ni Prefect Zhang na wala ang Count of Xuanwu dito, kailangan niya pa raw bang tumayo, hindi na kailangan, tugon naman ni Xin Lang. Umupo na si Xin Lang,
Nagbuhos ng tsaa, iniabot kay Xinlang, at hinigop ito ni Xinlang. Inilagay niya sa mesa ang bowl, at humingi ng tawad sa sinapit ni Zhang Jin. Walang grudge sa battlefield, tugon naman ni Prefect Zhang. So si Master Xin daw ba ang magsisimula, o siya ang magsisimula? Sinabi ni Xinlang na bilang junior siya ang magsisimula. Okay, tugon naman ni Prefect Zhang. Sinabi ni Xinlang na ang nangyari kailan lang ay napakasimple. Inagaw ni Qiu Tianwei ang Jinshan Island, naging furious ang Emperor, at naging anxious ang Prefect. Sumabat naman si Prefect Zhang na sinabi ng Sovereign na siya ay powerless upang magpadala ng mga troops para tumulong sa Count of Xuanwo na ma-reclaim ang Jinshan Island. Ngunit ang fact na gusto nitong i-reclaim ang fiefdom para sa kanyang subject araw-araw, so ang magistrate ay nag-aalala patungkol sa pinag-aalala ng Emperor Sambit ni Xinlang, kaya niled nito ang mga soldiers ng Nujiang County, at matagumpay na na-persuade si Qiu Hao na bumaligtad sa Nachao City. Habang sa isang banda naman, ang Jin family ay nag-set up ng net sa Wangya Island upang i-lure si Qiu Tianwei. Idinagdag ni Prefect Zhang na nagpadala ang Count of Xuanwo ng mga troops upang i-recapture ang Nachao City, at i-annihilate ang monstrous bandit na si Qiu Tianwei, which is isang napaka-great na achievement. Sinabi ni Xinlang na magmula ngayon, ang Nachao City ay isa ng inseparable na parte ng kanilang bansa. Congratulations sa Monarch, congratulations sa pag-expand ng kanilang territory. Matapang na niled ng governor ang kanyang army upang i-capture ang Leizhou Island, naka-establish ng immortal achievement, at sa ganoong napaka-great na achievement, ito ay tiyak na ire-report ng Jin family sa Emperor at hindi i-disgrace ang kanilang mga sarili. Ang new policy ng Monarch ay malaking benefit para sa nation at mga tao. Ito ay tiyak na i-uphold ng kanilang Jin family upang magsilbing halimbawa sa iba pang mga old aristocracy sa mundo, at nakahanda ang Xuanwo Court na i-disarm ang kanilang 2,000 mga sundalo. Napasabi si Prefect Zhang sa kanyang isip na in-expand nito sa 2,000 ang kanilang mga sundalo tapos ngayon i-dismiss niya ito. Actually gusto nitong i-convert ang mga yun bilang mga maritime merchant fleet para sa proteksyon, at napatawa si Prefect Zhang sa kanyang isip sa kanyang paghanga. Idinagdag ni Xinlang na sa nangyaring Battle of Nachao City, ang Nujiang County government ay natalo ni Qiu Yao at mahigit sa 3,000 mga sundalo ang nakapture. Natalo ng Jin family ang hukbo ni Qiu Yao at nailigtas ang mga captives na ito. Nakahanda silang i-handover ang mga ito sa Lord Prefect at nagpasalamat naman si Prefect Zhang. Sinabi ni Prefect Zhang na naipadala niya na ang secret letter sa Monarch, maging ito man ay magiging war or peace, kulog at kidlat, o kaya naman gentle breeze at clouds, ang lahat ng iyon ay nakadepende sa Emperor. Napasabi siya sa kanyang isip na sila ay nagkulod upang magkulod, iyon ay para sa mga mata ng mundo. Ngunit bilang isang loyal na minister ng Monarch, isinulat pa rin ni Prefect Zhang ang katotohanan sa Emperor sa isang secret memorial. Ganun pa man, ang Count of Xuanwo ay dating dinidepensahan ang galit na 7,000 mga tao ng Nachao City. Nakuha rin ng Jin family ang lahat ng mga barkong pag-aari ni Qiu Tianwei, at naangkin ang malaking bahagi ng maritime power. Kahit na mag-act pa ang Emperor ng kasing bilis ng kidlat, kailangan nitong mag-ingat at timbangin ang difficulty dahil sa ngayon, ang rebellion ng Nanoo Kingdom ay hindi pa rin nare-resolba. Kung pipwersahin niya ang Jin family na mag-rush at mag-lead ng direkta, ito ay ikakagalit ng mga refugee ng Nachao City na dumulog na sa Wu Kingdom na magiging dahilan upang mapunta sa bingit ng kamatayan ang Fire Kingdom. Ang Emperor ay wala ng ibang choice kundi gamitin ang kanilang previous remarks, upang ma-justify ang kanyang action sa mundo. Sa ganoong paraan, may iligtas ng Emperor ang kanyang pagmumukha, at magmumukha pang nanalo ng major victory habang ini-extend nito ang borders ng kanyang empire. Nagbuhos uli ng tsaa si Prefect Zhang at nagsabing kahit na ano pa man ang magiging kahilingan ng Emperor, siya ay natalo na sa battle na ito. Kaya ang masasabi niya lang, ang iyang man na nasa harap niya ay napaka-remarkable. Sinabi naman ni Xinlang na ang hard work at dedication nito ay makikita rin ng Emperor ng Yu State. Sinabi ni Prefect Zhang na halos hindi lang nalalayo ang edad niya sa Count of Xuanwo, ganun pa man nasayang lang ang kanyang nagdaang 10 taon. Ngayon siya ay nahulog sa isang napakalaking trouble,
at hindi niya na alam kung papaano pa makakatayo mula rito. I don't think so, sabat naman ni Xinlang, naniniwala raw siyang si Prefect Zhang ay magkakaroon ng magandang fortune. So natapos na ang ating pag-uusap saad ni Prefect Zhang at sabay silang tumayo, siya raw ay uuwi na sa kanyang lumang bahay, at hihintayin na lang ang judgment ng Emperor. Mr. Zhang, saad naman ni Xinlang, matatayog ang kabundukan, mahahaba ang mga ilog, sila ay magkikitang muli. Pagkatapos na makipagpalitan ng mga impormasyon ni Xinlang kay Prefect Zhang, agad niyang niled ang kanilang mga troops upang atakehin ang Jinshan Island, at inabot lang sila ng kalahating araw upang matalo ang lahat ng mga pirates na nasa isla. Pagkatapos, ay binigyan ng order ni Xinlang si Jin Cheng na iled ang mga sundalo na magga-guard dito sa Jinshan Island. At, pagkatapos ay naglayag na siya patungo sa Xuanwu Court. Sambit niya sa kanyang isip, mahigit sa isang buwan niya na rong hindi nakikita ang kanyang minamahal na Mulan, na-miss niya raw ito ng husto. Hindi raw siya nakipag-flirt sa iba sa loob at labas ng palace doon sa Nuzhou City, ito raw ay true love na. Nang bigla siyang niyakap ni Xu Chenchen, hindi wag mong gawin ito, sambit ni Xinlang sa kanyang isip, siya raw ay isang desenteng tao, silang dalawa ay divorced na, ayaw niyang makagawa ng mga bagay na makakapagpa-let down kay Mulan. Nang biglang idiniin ni Xu Chenchen ang kanyang melon sa balikat ni Xinlang, ito raw ay napakalambot. Xinlang, you see, ang relationship natin ay napaka-close, sambit ni Xu Chenchen. Maaari daw ba nitong sabihin sa kanya kung papaano nito bigla na lang nabigyan ng allergy ang mga Western merchants noon? Ako ay si Xinlang, isang serious na tao, sambit ni Xinlang sa kanyang isip, kahit na wala ang kanyang minamahal na asawa rito, siya ay hindi magtataksil. Miss Xu, wag kang mamaratang ng tao, tugon ni Xinlang kay Xu Chenchen, hindi niya raw tinamper ang recipe ng dye, kailanman ay hindi siya nagdulot ng harm sa family nito. Scumbag, paulit-ulit na sambit naman ni Xu Chenchen sa kanyang isip habang nagpipigil. Kung ganon, ilagay natin ito sa ibang paraan, sambit niya, hindi maiiwasan na magkakaroon ng problema ang kanyang mga bagong dye formula, maaari daw bang i-improve ni Mr. Xin ang formula ng purple at rainbow dye? Will, maybe, tugon naman ni Xinlang, ngunit iyon daw ay mayroong malaking kabayaran. Para sa mga silk na gagamitan ng kanyang dye formula, kukuha siya ng 5% na commission sa bawat pirasong maibebenta sa hinaharap. Young Master Xin, sambit ni Xu Chenchen sabay yukod palapit sa harap ni Xinlang, ang relationship nila sa isa't isa ay napaka-close, ang topic patungkol sa pera ay magdudulot lang ng damage sa kanilang mga feelings. Alas, kahit na ang mga magkapatid ay kailangang maging direkto, tugon naman ni Xinlang. Paano pa raw ba kaya ang mga ex-husband at ex-wife na siyang naging dahilan upang itulak siya ni Xu Chenchen? Pagkadaong ng barkong sinasakyan nila, ay agad na nag-rush si Xinlang patungo sa Xuanwu Court. Then, ang good mood na mayroon siya ay bigla na lang naglaho nang makita niya ang nagkalat na mga kabaong sa field ng Xuanwu Court. Sa loob ng kabaong ay naruroon ang ibang mga sundalo ng Count of Xuanwu, mga inosenteng matatanda at kabataan ng Jin family. Ang mga ito raw ay ang pinaka-loyal na mga tao sa kanilang Earl State. Although hindi niya kayang i-call out ang bawat pangalan ng mga ito, bawat pagmumukha ng mga ito ay pamilyar sa kanya. Ngunit ngayon, silang lahat ay patay na. Pagkatapos na i-check ni Xinlang ang sugat ng kanyang mother-in-law, doon niya natuklasan ang buong pangyayari. Sa gitna ng Magnolia Yard, ay makikita ang pagngingit-ngit ni Xinlang. Kailanman ay wala pa siyang tao at family na kinasusuklaman ng ganito, Marquis of Genyuan, House of Su, Sunan, Su Jianting, maghintay lang daw ang mga ito. Pagpasok niya ay nakita niya si Xiaobing, nagtanong kung ano ang pinagkakaabalahan nito. Master Xin, sa wakas bumalik ka na agad, namang bungad ni Xiaobing, siya raw ay nagdi-dispense ng gamot at oil para sa young lady, bakit hindi raw ito pumasok doon sa silid? Ibinigay niya ang gamot kay Xinlang, at agad na umalis. Pumasok si Xinlang sa silid ni Mulan, at mapapansin ang malaking sugat na nasa kanyang likod. Nilagyan ito ng gamot ni Xinlang at nagtanong kung ito ba ay masakit, at sumagot naman si Mulan na hindi. Husband, ako ay na-injured, sisisihin mo ba ako, tanong ni Mulan, at sumagot si Xinlang na bakit niya naman daw ito sisisihin,
sisisihin niya raw ba ito sa pag-lead ng troop upang protektahan ang kanilang fiefdom, iyon daw ay hindi mangyayari. In-apply na ni Shin Lang ang gamot sa sugat ni Mulan, ilang sandali pa ay sinabi niya kay Mulan na hindi raw ba't sinunog na nila ang secret letter na natanggap nila mula sa dating Marquis of Genyuan, naniniwala rin si Sunan na ganoon nga ang nangyari, kaya bakit pumunta pa raw dito si Su Jianting? Hindi ko rin alam, tugon naman ni Mulan. Well, sambit ni Shin Lang sa kanyang isip, natatakot daw siyang marami pang magagandang plot ang mangyayari. Originally hindi pa siya nakakapag-decide kung sino ang uunahin niya mula sa Zhou at Su family, ngunit ngayon mayroon ng sagot, ang Su family ay ang kanyang unang e-eliminate. Bukod sa Duke Weiwo at Marquis of Genshi, ang Marquis of Genyuan ay ang pinakamatandang aristocrat. Ang pinakamalaking fiefdom ay ang siyang mayroong pinakamalaking bilang ng mga private armies. Furthermore, si Sunan ay ang tutor ng Crown Prince, ang Grand General ng Genyuan Army, isang tunay na superstar, kaya magiging tough daw ang pag-takedown niya sa mga ito. Anong ginagawa mo, tanong ni Mulan, at sumagot naman si Shin Lang na kinakalculate niya raw kung ilang araw ang kakailanganin sa pag-eliminate sa Su family. Ahehe, malakas ang kutob ko na ganoon nga, tugon naman ni Mulan, nang biglang sinabi ni Shin Lang na 150 araw. 150 araw ang kakailanganin upang ma-eliminate ang mga yon na siya namang labis na ikinagulat ni Mulan, grabe, napaka-precise daw ni Shin Lang. Nagpatuloy sa pagkakalculate si Shin Lang, nang biglang hinawakan ni Mulan ang kanyang kamay. Maaari daw ba itong matulog kasama siya? Miss na miss niya na raw ito na siya namang naging dahilan upang mamula ang mga pisngi ni Shin Lang, inalalayan si Mulan, ngunit makalipas lang ang ilang sandali ay bumangon na siya. Napasabi siya sa kanyang isip na pagkahiga ni Mulan ito ay agad na nakatulog, malamang ito raw ay pagod na pagod. Well, since nakatulog na si Mulan, wala na raw siyang magagawa, ano raw ba ang gagawin niya? Hahanapin niya ba si Xiaobing? Iyon daw ba ay hindi magiging napaka-shitty? Sa library ng Earl of Jinhai, ay makikitang umiiyak si Tang Yun sa harap ng kanyang ama. No, father, sambit niya, bakit kailangan lang mauwi ang lahat sa ganito? Hindi naman daw necessary na maging ganito ang sitwasyon. Ngayong na-takeover na ng Jin family ang Nuchao City, iyon daw ay katumbas lang ng pagsampal nila sa pagmumukha ng Emperor. Hindi hahayaan ng Emperor ang mga yon, hindi na raw nila kailangang i-take pa ang desperate path, maghintay lang daw sila at manood. Ngunit sumagot si Count Tanglun na kung maghihintay sila ng mas matagal pa, ang buong family nila ay mamamatay. Ang kanilang ruler ay napakatalino, ngunit ito rin ay napaka-harsh at ungrateful. Tiyak na magbubuhos ito ng galit, ngunit mahirap na malaman kung sino ang pagbubuhusan nito. Ngunit ang Jin family ang siyang sumira sa new government, tugon naman ni Tang Yun, ang Count of Xuanwo rin ang nag-rely sa power upang mag-expand. Ang kanilang family ay dati pang dikit sa Emperor, kaya bakit naman daw sila pagbubuhusan ng galit nito? Hindi raw ba't iyon ay napaka-disheartening? Ngunit sinabi lang ni Count Tanglun na hindi raw ba't loyal din ang Emperor ng Nanoo State noon. Ano nga uli ang naging resulta? Ito ay harap-harapang nilinlang at pinatay ng kanilang ruler, at pagkatapos ay ni-raise si Jinjun sa capital. Nagpadala ng malaking bilang ng mga officials, upang i-invade ang Timog at i-seize ang power. Kaya kung heartbreak lang ang pag-uusapan, sino raw ba ang mas heartbroken pa kay Jinjun? At ngayong ang Jin family na ang komo-control sa Nuchao City at naka-obtain ng 80 mga barko mula kay Qiu Tianwei, mahirap nang makipag-deal pa sa Emperor, gagamitin lang silang mga scapegoats ng taong yon at pagbubuntunan ng galit. Natigilan si Tang Yun, at idinagdag ni Count Tanglun na naghahabol sila sa oras. Ang secret report ni Zhang Chong ay tiyak na nakarating na sa kanilang bansa. Mayroon pa itong oras upang pumunta sa Governor's Mansion upang siya ay i-report, otherwise kapag ang cavalry ng Blackwater ay nag-rush na patungo sa terrace ng kanilang tahanan, ang lahat ay magiging huli na, ang galit ng Emperor ay tiyak na ibubuhos sa kanila, at tiyak na i-annihilate nito ang kanilang buong lahi. Well, paano naman ang iba kong mga brothers, tanong ni Tang Yun, hindi nakaimak si Count Tanglun, oo, tama, sambit niya sa kanyang isip. Patungkol sa iba niya pang mga anak, kung makakatakas sila patungo sa ibang bansa, maaari pa silang makasurvive. Ngunit iyon ay ang mukha ng pag-traidor sa bansa at sa Emperor,
tiyak na iyon ay magdudulot lang ng mas malalang sakuna, at tuluyang patayin ng Emperor ang lahat ng mga taong nakastring sa Tang family at huhuberin ang lahat ng mayroon sila. Ngunit kung si Tang Yun lang ang bukod tanging aalis upang makasurvive, mayroong malaking posibilidad na makaramdam ng guilt ang Emperor. Sa ganoong paraan ang kanilang Tang family ay mayroon pang hope na mag-rise uli sa Vietnam, much better kaysa sa patakasan niya ang lahat ng kanyang mga anak patungo sa ibang bansa ngunit wala ring mangyayari. Hinampas niya ang upuan, at sinabihan si Tang Yun na wag sabihan ang kanyang mga kapatid, umalis ito ng mag-isa. Pumunta ito sa governor, at i-expose ang Tang family na siya namang ikinagulat ni Tang Yun. Father, ano ang ibig nitong sabihin, binabalak daw ba nitong i-sacrifice ang kanilang buong family para lang sa kanya? Idinagdag ni Count Tang Lun na itatak nito sa kanyang isipan, wag nitong kalabanan uli si Xin Lang, at wag kalabanan ang Xuanwo Court. Bakit patanong na sigaw naman ni Tang Yun, hindi raw ba't nalagay sila sa ganitong desperadong sitwasyon dahil kay Xin Lang, isinusumpa niya raw na sa hinaharap, dudurugin niya ng pinong-pino si Xin Lang at ang Count of Xuanwo ngunit bigla siyang sinampal ni Count Tang Lun, at tinawag na fool. Idiniin niya na kung hindi dahil sa reminder ni Xin Lang, maging ito ay hindi rin makakasurvive. Kahit na gusto nitong maghiganti, kailangan nitong kilalanin kung sino ang kalaban nila. Natigilan si Tang Yun, sino ang kalaban paulit-ulit na sambit niya. Nung araw na yon, ang eldest son ng Lord of Jinhai na si Tang Yun ay lumisan sa kanilang tahanan at naglakbay araw at gabi papunta sa Tianan Province, partikular sa Governor's Mansion. Isang hating gabi sa Governor's Office, ay may natanggap na sulat si Governor Zurong. Paano ito naging posible sambit niya sa kanyang isip, talagang na-takeover ng Jin family ang Nuchao City, paano ito nagawa ng Jin family, paanong nangyaring hindi na deal ni Zhang Chong ang mga ito na naman daw ba ay kagagawan ng Xin Lang na yon. Tumayo siya, at idinagdag sa kanyang isip na sa sitwasyon na ito, ang Jin family ay aangat na sa kalangitan at hindi na nila masusuppressed pa. Ang butcher knife ng new government policy ay hindi na uobra sa mga ito, at mahihirapan na silang i-implement ang bagong policy. Hinampas niya ang kanyang mukha, bakit daw ba natalo si Zhang Chong? Si Zhang Chong ay ang kanyang pinakamatalas na kutsilyo. Originally pagkatapos nitong madil ang Count of Dongjiang hanggat madil lang nito ang Count of Xuanwo, mai-implement na sana ang new policy, at ito ay magsisiga sa buong territory ng new state na para bang wildfire. Ngunit ngayon hindi lang ang new policy, maging si Zhang Chong ay natrap na rin. Hindi maging siya ay madadamay din daw dito. Kailangang i-take ni Zhang Chong ang responsibilidad, at syempre damay na siya dun. Considering ang temperament na mayroon ang Emperor, in fact wala rong nagawang mistake si Zhang Chong sa battle, sa halip ito ay nagkaroon ng contribution. Ngunit sa mga mata ng Emperor, si Zhang Chong ay natalo at wala na itong mukhang ihaharap pa. Ano raw ba ang gagawin niya? Ano ang gagawin nila ni Zhang Chong? Nang biglang sinabi ni Yan Wujie na tiyak na magiging furious ang Emperor, at ere-release nito ang kanyang galit. Si Tang Lun lang ay hindi sapat, tiyak na ang pagbubuntunan nito ng husto ay si Zhang Chong na hindi inaasahang natalo kay Xin Lang. Ang ruler ay napakatalino ngunit ito ay narrow-minded, harsh at ungrateful. So, upang mailigtas si Zhang Chong, perhaps kailangang mayroong kung anong momentes na dapat na mangyari, na mas lalong magpapatindi sa galit nito upang ang career ni Zhang Chong ay magkaroon pa ng glimmer of hope. Yan Wujie talagang nag-dare itong sabihin ang mga bagay na ito sambit ni Governor Zurong sa kanyang isip, ngunit dahil lang sa nagalit nito ang Emperor kaya nag-commit ito ng genocide, at tanging kapag ka nagkaroon lang ng guilt ang Emperor sila magkakaroon ng tsansa na makasurvive. My Lord sigaw naman ng servant, ito raw ay gustong makita ng heir ng Marquis of Jinhai, mayroon daw itong mahalagang bagay na ire-report. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok na si Tang Yun at agad na nagbigay galang sa governor. Anong problema tanong naman ni Governor Zurong habang nakatingin sa isang libro, at nag-report si Tang Yun na ang kanyang ama, upang mag-retaliate sa Jin family, ito ay nakipagsabuatan kay Qiu Tianwei at pasekretong iniregalo ang Jinshan Island. Nagpadala rin ito ng mga private army mula sa kanilang Tang family,
upang mag-disguise bilang mga pirata at atakehin ang Jin family doon sa Wangya Island defying the world. Naglabas siya ng sulat at idinagdag na siya na si Tang Yun, ang young master ng Tang family, ang ruler ng bansa ay nagbigay ng order na i-explore ang mga bulaklak mula pa noong ancient times, ang loyal at filial piety ay napakahirap na ma-achieve, at ang mga mag-aaral ay nakahandang i-sacrifice ang kanilang family para sa kapakanan ng katarungan. Kinuha ni Governor Zurong ang sulat, binasa, nagtanong kung si Tang Yun ba ay pinapunta rito ng kanyang ama, ngunit yumukod lang si Tang Yun at hindi umimik. Not easy sambit naman ni Governor Zurong, ito raw ay pumunta rito in a nick of time, dahil mga kalahating oras lang mula ngayon, siya ay pupunta sa capital upang mag-report sa Emperor. Sure enough sambit naman ni Tang Yun sa kanyang isip, muntik na rong mahulog sa bingit ng complete genocide ang Tang family. Good sambit naman ni Governor Zurong at sinabihan si Tang Yun na tumayo at sumunod sa kanya doon sa capital na siya namang agad na sinang-ayunan ni Tang Yun. At makalipas ang kalahating oras, ay nagsimula nang ang maglakbay ang hukbo ni Governor Zurong papunta sa capital. Napasabi siya sa kanyang isip na whether ang future ay magiging mabagyo o kalmado o kaya naman maging isa lang superficial peace, ang lahat ng ito ay nakadepende sa Emperor. Ang battle situation sa Nanyu Kingdom ay isa ring adverse, at si Xin-jun ay nagdala na rin ng malaking bilang ng mga shamanic barbarians, at ang buong battlefield ay naging ilog na ng dugo, talagang hindi raw kayang ma-afford ng Yu State na magkaroon ng ganitong katinding turmoil.